Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isa na naman pong araw na binigay niya sa atin at pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama at sabay-sabay na magpuri sa ating Diyos. Kaya naman po, balik po natin lahat ng papuri at pagsamba sa ating dakilang Panginoon. At bago po ang lahat, inaanyayahan ko po na magkaroon tayo na sandaling panalangin po sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na muli mo po kami, Panginoon, binigyan ng kalakasan, Panginoon, at bumangon sa magkaroon ng buhay, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo, Lord God, sa mga araw po na nagdaan, Panginoon, na tunay po na hindi mo po kami pinabayaan sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay, Panginoon. Nariyan ka, Lord God, sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng mga pagpapala, Lord God, at iningatan mo po kami saan man po kami nagpunta, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo, Lord God. Dalangin po namin ang gawain ito, Panginoon. Tinataas po namin ito sa inyo, Lord. Dalangin po namin ang gabay mo sa bawat isa, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Lord. Dalangin po namin na puspusin mo po kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Lalong-lalo na po sa worship team, Lord. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin na maging instrumento ng pagpupuri at pagsamba mo, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, Lord God. Dalangin po namin rin sa mga makikinig ng iyong salita, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang mga puso't isipan, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso't isipan sa pagpapala at salita mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At dalangin po namin sa aming mahal na pastor, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Dalangin po namin na puspusin mo siya, Lord, ng banal na Espiritu, sa kanyang pagsasalita at pagbabahagi ng iyong salita, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo siya, Panginoon, na maintindihan namin na maigi ang mga aral at salita mo, Panginoon. Dalangin po namin na magamit po namin ito sa aming mga buhay, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lahat po ng papuri at pagsambay para lamang sa iyo, aming Ama. Ikaw lamang po ang aming tinataas at pinupuri. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ang lahat po ay inaaniyahan naming tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 106 verse 1, purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. This is our time na tayo po'y umawit at magpuri sa Panginoon, kaya itbigay po natin ang lahat sa Kanya. Hallelujah. Great is the Lord God Almighty. Great is the
to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. And let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of
change my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. With no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Seems so long to my own words. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Now you and welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free because you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank God. I thank God. I thank God. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin pong ating Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord, we praise you and we worship you, Lord God. Hallelujah. Sabay po nating awitan ng ating dakilang Panginoon, for He is the only hope natin sa mundong ito. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of
grave has no claim on me. Then came the morning, but still the promise. Your buried body began to live, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. We worship you, Lord God, for you're worthy of all our praises, Panginoon. Hallelujah, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Let's all pray together. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord, for your presence, Lord God. Lord, tanggapin mo po ang aming mga awiting papuri at pagsamba na para lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming sasambahin at pagpupurihan, Panginoon, ang tanging aming aawitan, Lord God. Panginoon, maraming salamat sa iyong kadakilan at kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Lord God. Ihanda mo pong aming puso't isipan sa iyong salita, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buong umagang ito na ikaw lamang, Panginoon, ang sentro po ng bawat isa. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning po sa atin lahat. Iyon. Salamat sa Diyos at tayo magkakasamang muli at naway ang pagpapala ng Diyos sa atin ay maranasan natin ngayong umaga. Salamat sa mga gandang awitin na yan. Freedom in Jesus. At binigyan niya tayo ng bagong pangalan, new identity in Christ. Kaya tayo po'y magpasalamat dyan. Yan po yung ating series ngayong buwan ng Marso ay pinag-usapan natin From Old Life to New Life. At ang ating naman topic ngayon ay From Shame to Identity. Napakasarap na malaman na tayo may buhay na luma at ngayon ay bago na. Tayong lahat naman ay gusto natin laging bago. Kaya mapalad ka sapagkat ikaw ay bagong nilalang na kay Kristo. At
Bago tayo magpatuloy sa ating sermon, tayo pong lahat ay muling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli kami mag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin ang iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Ang ating pong teksto ay makikita natin sa Genesis 3, 7 to 10. From shame to identity. Si lahat po ng tao, including us, ay mayroong mga natatagong nakakahiyang bagay. Isang pagkakamali, kasalanan, failure from the past, na gusto natin itabi na lang, wala na makaalam. Nararapat lamang sapagkat pag na-expose yun, tayo po ay in trouble. Pero hindi lang po ito tungkol sa ginawa natin. Minsan, itong mga past natin na pagkakamali ay nagiging tingin na rin natin sa ating sarili. Siya na yung nagiging identity natin. Hindi lamang sa meron tayong nagawang mali, kundi tayo ang mali. Magkaiba yun kasi yung may nagawa tayong mali, it speaks about our behavior. Kapag ako ang mali, it speaks about our identity. Na pag sinabi natin yan, ako ang mali, wala na akong pag-asang magbago. Wala na akong karapatang magsimba. Lalayo na ako sa Diyos. Kaya dito sa Genesis chapter 3, makikita natin kung paanong pumasok ang shame ay nung pumasok yung kasalanan. Pero hindi po doon na nagtatapos ang istorya. Meron pong magandang balita. Kay Kristo, meron tayong bagong identity. Amen? Mula sa pagtatago, tungo sa pagtanggap, mula sa takot, tungo sa pagiging anak. Kaya ang tanong po natin, ano ba ang identity mo ngayon? Shame ba? Or you have a new identity in Jesus Christ? Kaya yan po yung ating titignan sa umagang ito. Talakayin muna natin ang una, which is shame entered when sin entered. Sa verse 7 ng chapter 3, ang sabi dito, then the eyes of both of them were open and they realized they were naked. Basahin niyo po yung Tagalog. Okay, sabi dyan, their eyes were open. Nabuksan ang kanilang mga mata. Hindi po ito isang enlightenment. Ito ay awareness of their guilt. Kasi nakita nila yung sarili nila in different way. At ang sabi po rito, they realized they were naked. Nakita nila na sila'y hubad. Dati naman nakikita nila ang isa't isa, pero hindi sila nahihiya. Ngayon, after they committed the sin, meron ng shame. Nagkaroon sila ng malisya. So anong ginawa nila? Sumunod. They sewed fig leaves together and made themselves covering. Ang sabi diyan, kaya kumuha sila ng mga dahon. Matapos silang nagkaroon ng shame sa isa't isa, ano pong ginawa nila? Tinakpan nila yung sarili nila bilang human effort to cover their sin. Alam niyo po, ganyan ang religion. Kaya marami tayong religion sa mundo ngayon. Sabi nga lang, the more the merrier. Pero, yun po ay religion without repentance. Self-effort identity. So maraming tao ngayon, tinatakpan nila o nagkukubli sa success, nagkukubli sa achievements, sa fame, para yung kahiya na nadadama nila ay matakpan. Pero katulad ng ginawa ni Eva, pansamantala lang. Siguro, nung nakita nila yung dahon, na sinaga ng araw, natuyot, nag-crack, nakita muli nila yung kanilang nakedness. Kaya yung temporary solution
para takpan po yung shame ay hindi uubra. Pero ang tanong, ano ba yung tinatakpan ng mga tao ngayon? Roma 3:23. Ano pong sabi dyan? For all. Yun. Ang tinatakpan ng tao ngayon ay kasalanan. No? Alam ng tao na makasalanan sila. Kasi hindi naman sila pupunta ng church, magiging religious, magiging mabait. Kung hindi nila nadadama yung guilt na dapat kong takpan ito, dapat kong palitan ng mabubuting gawa. So dito kinonfirm ni Paul, lahat ay nagkasala. So sinong involved doon? Lahat. Kahit sundin mo yung siyam at nabigo ko sa isa sa 10 utos, nagkasala pa rin tayo. Lahat ay nawala ng glory, kaluhalatian. Ang pagkawala ng glory ay nagdala ng shame. So shame is the shadow of sin. So kailan pumasok yung shame sa mundo? Nung pumasok ang kasalanan. Pangalawa, shame causes hiding from God. Sabi sa verse 8, they hid from the Lord God among the trees. Ano pong ginawa nila? Nagtago. No? Nung bata tayo, naglalaro tayo ng taguan. Diba? No? Pero yun masaya. Diba? Pag taguan, magkakasama kayo, tapos yung naghahanap sa inyo, nakikita nyo eh. Tulirong-tuliro na siya, nang kakahanap sa inyo, pero kayo nakikita nyo siya. Pero ito iba eh. Si Eva at Adan, sila yung nagtatago sa halamanan. Akala nila hindi sila makikita ng Diyos. So ano po makikita natin dito? Yung shame produces fear. Fear produces hiding. Hiding is the result of broken relationship. So, umpisahan natin, ano? Dahil meron silang kahiyan, ang sabi nila, nako, takot na ako sa Diyos, baka parusahan niya ako. No? Dahil takot na sila, anong ginawa nila? Nagtago sila. Bakit sila nagtago? Dahil may broken relationship na sila. Right? It breaks intimacy. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 5:12, sin entered the world through one man. Kaya nga po ang tao hindi makasalanan dahil gumagawa siya ng kasalanan. Kaya nga sinabi ng pastor last week merong mga tao na mabuti naman talaga, di ba? Minsan mas mabuti pa siya sa Kristiyano. Kung titignan mo yung ugali, di ba? No? Merong mga Kristiyano, ang ugali niya parang hindi Kristiyano. Merong hindi Kristiyano, parang Kristiyano ang ugali. Pero hindi po yun yung basihan ng pagiging makasalanan. Nung pumasok yung kasalanan sa mundo, naman na lahat ng tao ang kasalanan. Tama? So you are a sinner by nature, not by choice. So kahit na sinong pinakamabait sa mundo, makasalanan pa rin siya in the eyes of God. So dahil siya ay makasalanan, ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan. Yan po yung hindi maintindihan ng ibang mga tao, lalo na yung masyadong mabait. No? Babalik ko ulit yung kwento nung si Ate Bati nga, no? Napuntahan namin ni Kuya Jimmy. Ayun, talagang matulungin siya. Mabait talaga naman. Yung aming auntie na yan. Kapag kami pumunta sa bahay niya, talagang yung table niya, punong-puno ng masasarap na pagkain. Minsan nga, pumunta kami ni Mrs. doon. Ang sarap ng hinanda niya, buong fried chicken. No? Kaso ang problema, kapag hinanda niya sa iyon, kailangan ubusin mo yun. Busog na kami. No? Naku, paano natin mauubos to? No? May natira pang konti. Nung pumunta si Ate Bating sa somewhere, sa kanyang bahay, binalot namin ng papel. Nagkasala ako, Lord, kasi itinapon ko sa kasi mapagalitan ako. Pero napakabait niya. Ano?
Pero dumating sa punto siya sa kanyang buhay, ito ngayon napuntahan namin siya. I believe it is God-ordained moment na bahagian namin siya ni Brother Jimmy ng gospel. At first conversation, sinasabi niya na siya'y mabuti, marami siyang natulungan. Pero na naipaliwanag namin ng Bible na hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa ang tayong maliligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. No? At alam niyo, ang Panginoon kumilos sa oras na yun. Nung tinanong namin siya, kung ikaw po ay mamatay ngayon, sigurado ko po ba makapupunta sa langit? Sabi niya, baka naman, kasi marami ako nagawang mabuti. Yan. Pero as we share the gospel, naintindihan niya na si Kristo ang kailangan niya. And she accepted the Lord Jesus as her Lord and personal Savior. Amen? At umiiyak siya noon, mga kapatid. No? Umiiyak siya. And I believe that very moment, natanggap niya ang Panginoon. Kaya, kapag ang Diyos ang nangusap, kahit napakabait niya, tatanggapin niya si Jesus. No? Kaya mga kapatid, patuloy nating i-share ang gospel. What is death? It is spiritual separation. Forever siyang mahihiwalay sa Diyos doon sa dagat-dagatang apoy. Basahin po natin ang Ephesians 2:12. Yun. Ang tao hiwalay, di ba? Sabi diyan, nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Ano yung hiwalay diyan? Spiritual separation. Lahat ng tao ngayon na wala kay Kristo, hiwalay kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel, bisa sa pangako ng Diyos. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Yan yung kaligtasan. Maliwanag na ang tao ay tupang ligaw. Kaya balikan natin si Adan, ano? Nung sila nagtatago na, akala nila hindi na sila papansinin ni Lord. Pero ano ang sinabi na kasunod na talata? Ito na, sa verse 9. But the Lord God called to the man, where are you? Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Bakit si Eva hindi niya tinanong, Eva, nasaan ka? Kasi po, responsibility ni Adan, pangalagaan niya, kaya si Adan ang accountable dito. Kaya, Adan, nasaan ka na? Pero ito maganda, Ang Diyos, patuloy na naghahanap. Hindi para parusahan si Eva at Adan. Bakit niya tinatawag sila? Para bumalik. Para yung broken relationship nila, manumbalik. Kaya kahit nagtatago ka, hinahanap ka pa rin ng Diyos. Amen? Minsan pa nagkamali tayo, ang unang reaksyon natin tumakbo. Kasi nahiya na tayo kay Lord. Yun yung target ni Satan. Tama naman, nagkamali ka. Pero ang target niya, yung identity mo. Hindi ka na mahal ng Diyos. Galit na sa iyo ang Diyos. Mahiya ka sa Diyos. Kaya kahit mga Kristiyano, kapag nagkasala, lumalayo sila Pero ang Diyos, patuloy na naghahanap. Sabi nga sa awit 139, di ba? Kahit saan ka pumunta, alam ng Diyos kung nasaan ka, di ba? Hinahanap ka ng Diyos. Dito sa Jeremiah 23:24, basahin po natin. Dito maliwanag na alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Alam ng Diyos yung iniisip mo.
Kaya huwag ka na magtago. Lumabas ka na sa lungga mo. Pumunta ka na sa Panginoon. Bakit po? Sa Lucas 19:10, ipinakita ni Jesus ang kanyang layunin. Basahin po natin. Amen. Bakit pumunta si Jesus dito? Upang hanapin ang nawawala. Sino yung nawawala? Lahat tayo. Kaya nga may kantang tupang ligaw. No? Lahat ay naliligaw. Bakit ba tinawag tayong tupa? Kasi ang tupa ay madali siyang mauto. Madali siyang maligaw. Kaya alam ng Diyos ang ating kahinaan. Kaya sabi niya, hinahanap ko kayo o tinatawag ko kayo. Yan po yung purpose. So anong mensahe? Hindi ka kailanman mawawala sa paningin ng Diyos. Maring mayroong mga Kristiyano ngayon, sabi niya ako, na-expose ang aking nagawa. Now, ikaw ba'y mare-reconcile sa Diyos kung patuloy ka magtatago? Dahil nahihiya ka? Hindi. Lumapit ka sa Diyos, magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang sabi ng Diyos, kapag nagsisi ka, as if you have never sinned. You had never sinned. Yan po ang Panginoon. Lilinisin ka at ire-restore ka ng Panginoon. So, anong application natin? Number 1, kung nakakaramdam ka ng guilt o hiya, tandaan mo, hindi iyon hadlang para mahalin ka ng Diyos. Amen? Sabi nga ni Paul, walang makahahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala. Mahal ka ng Diyos, ano man ang iyong nagawa. Sa halip na magtago, lumapit sa Kanya. Kasi kahit tumakbo tayo ng tumakbo, mga kapatid, yung dadatan mo doon na presensya pa rin ng Diyos eh. Di ba? You cannot hide from the presence of God. Sa ating mga small group, maaari nating ipaalala sa isa't isa na ang Diyos ay actively pursuing us. Hindi ka ba natutuwa na habang tumatakbo kami, humahabol sa iyo? His mercy shall follow me all the days of my life. Alam ng Diyos na mapapagod ka rin tumakbo. Di ba? Nakakapagod yung tumakbo. And God will create and orchestrate a situation na kung saan mababangga ka sa wall at titigil kang tumakbo. Yan. So, we either come to God in an easy way or hard way. Yung hard way, yung mauntog ka na sa pader na nilagay niya. Boom! Huh? Marami na bang nauntog dito? Ilang beses na tayo nauntog, ano? Salamat sa Diyos. Dahil alam niya na kung patuloy tayong takbo, mapapahamak tayo eh. Kaya sabi niya, I rather put a wall in front of you para mauntog ka, magising ka. Yan. Kaya, ano man ang mangyari sa atin, lahat po yon ay pruweba ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Number 3, shame distorts identity. Pansinin po natin ito sa verse 10, Genesis 3:10. Sabi nito, I was afraid because I was naked, so I hid. Now take note. Dati, ang feeling ni Adan at Eva, mahal ako ng Diyos. Ha? Nagkikare siya sa akin. Inaalagaan niya ako. Pero, nung sila'y nagkasala, natakot na. Bago sila nagkasala, confident son. Tingnan natin susunod dyan. No? Bago natin basahin yan, confident son siya eh. Pero nung siya ay nagkasala na,
naging fugitive na sila. Bakit po? Tignan natin itong Roma 1:21 and 22. Ito po yung nasa isipan ng mga tao ngayon. Kahit nakilala nila ang Diyos, sila hindi nila pinararangalan bilang Diyos. Ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kaya nga pag pinag-usapan ng tao ang tungkol sa Diyos, iba yung isipan nila patungkol sa Diyos. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Kaya yung religion, isang deception po yan. Di ba? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng religion, hindi, kailangan maging mabuti ka. Meron kang additional good works na gawin. Kaya nga, ang conclusion ni Pablo dito, kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Alam niyo po ba, nung sinabi ni Pablo ito sa chapter 7, Kristiyano na siya. Nakita niya na kapag tayo immature pa sa karunungan ng Diyos, katulad tayo na unbeliever, mali yung pananaw natin sa Diyos. Makasalanan pa rin tayo, kaawa-awa pa rin. Pero kung babasahin mo yung chapter 8, mga kapatid, nandun na ang tunay mong identity. Chapter 8 yun. Pero ang kahiyan po, distorts our identity. Nasubukan mo na ba tumingin sa salamin na basag? Ano makikita mo sa salamin na yon? Distorted. Di ba? Yung mata mo nandito. Yung ilong mo tabingi. Oh? Tabingi lahat. Distorted eh. Kaya kahit na anong ganda ng itsura mo, tumingin ka sa basag na salamin, ang itsura mo, basag pa rin. Ganyan po mga tao. Pag sila sumalamin sa presensya ng Diyos, ang tingin nila sa sarili nila, distorted. Pero ang Diyos kapag tumingin sa iyo, alam niya what you would become. Amen? Alam niya na ikaw ay tatanggap sa Kanya at darating ang panahon, you will become a new creation in Christ. Pero ang shame, it distorts our identity. God hated me. God's wrath is upon me. It affects our thinking, our identity, and self-perception. How shame changes how you see yourself. Ano nga ba? Papaano nababago yung pananaw natin sa ating sarili kapag yung kahiyan na siyang nangunguna sa ating buhay? Number 1, shame shifts from I did wrong to I am wrong. Ayon sa mga psychologists, they distinguishes between guilt and shame. Yung guilt daw, I did something bad. Yung shame, I am bad. Anong difference niyan? Pag sinabi mo, I am bad, you're talking about your identity, kung sino ka. Di ba? Sinasabi ng job, oh, ganyan ka na, hindi ka na magbabago. Shame attacks identity, not just behavior. Kaya nga nung si Adan at Eva, lagi niya sinasabi, I hid. Di ba, no? I am afraid. Nakapokus na sa sarili. Kaya mga tao ngayon, alam nila yun. They're guilty, they're ashamed, yung identity nila distorted na, kaya they really need the Lord Jesus sa kanilang buhay. Sa Genesis 3:7, sabi niya, they realized they were naked
Before they committed the sin, nakahubad naman sila pero hindi siya nahiya. After sin, they saw themselves differently. Hindi lamang sinabi nila, we sin, but after they sin, nakita nila, we are exposed. We are unacceptable before God. Kaya nga, all have sinned, have fallen short of the glory of God. Example po, yung mga bata, a child who fails may think, sasabihin niya, I failed. Is it a healthy confession? I failed? Healthy guilt naman yan. Pero pag sinabi nila, I am a failure, yun po yung shame. Unhealthy yun. Kasi it is a distorted identity. Kaya wag niyo po sasabihin sa bata kapag nagkamali, ganyan ka na talaga. Hindi ka na magbabago. Kasi lalaki siya, yun na yung paningin niya sa sarili niya. Pangalawa, shame distorts your self-worth. Ano sabi ni Adan? I was afraid, so I hid. Natakot ako, kaya nagtago po ako. Bakit siya natakot? Kasi alam niya naman, God is holy, God is righteous. Yes? Pero pinangunahan niya na ang Diyos na hindi siya tatanggapin ng Diyos. Ang mga tao ngayon, kapag nakakaranas ng shame, bumababa yung self-esteem nila. Diba? Naranasan mo na ba na ipahiya sa harapan ng tao? Sa tingin mo, babalik ka pa? Hindi na. Pinahiya mo na ako. No? Unless na yung tao nagpahiya na yan sa'yo ay humingi ng tawad in front of the people that na-expose ka nila sa kanila. Then, makakabalik ka, right? Pero alam mo ang ginawa ni Jesus Christ, yung shame na yan, mamaya makikita natin, napakaganda ng ginawa niya na yung shame na yan, pinalitan niya ng identity. Amen? So, sino po yung biblical example natin na tapos na mapahiya, na-restore? Si Peter, magandang example niyan, di ba? After denying Jesus Christ, nahiya na siyang lumapit kay Jesus. Di ba? Kaya nga bumalik na siya sa dati niyang gawain. Nangisda na lang siyang muli. No? Hindi na siya nagsishare ng salita ng Panginoon. Sabi niya, ito na, kasi nahiya na ako kay Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Pinuntahan siya. Mismo doon kung saan siya nangingisda. Ang galing, di ba? Si Jesus ang nag-reach out, mga kapatid. Magandang example para sa atin. Kung meron sa mga kapatid na na-expose dahil sa nagawa nila, siyempre nahiya na sila. Sino dapat ang pupunta sa kanila? Huwag natin asahang babalik siya agad. Tayo ang pumunta sa kanya, sabihin sa kanya, lahat po tayo nagkasala. Baka meron pang mas malaking nakagawa ng kasalanan sa iyo. All you have to do is to come to Jesus. Now, sabi ni Jesus, come to me. All of you are carrying heavy laden, and I will give you rest. Learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your soul. Amen? So, napakaganda na ang Panginoong Hesus ang siyang naghahanap sa atin. Pangatlo, shame changes how you think. Sa verse 21 ng Roma 1, sabi dito, their thinking became futile. No? Ang kaisipan ng mga tao, meron silang negative inner dialogue. Alam niyo po ba yun? Kahit na, eto si Mangusin ba yun? Manggusin. Napanood niyo ba yan? No? Di ba, parang napakayaman niya eh. Pag nagsalita siya, talagang, sabi niya nga, si Pacquiao para may utang sa kanya. Ganyan, no? Ang dami niyang sinisiraan. Pero merong isa na tumayo, lumaban sa kanya. Hindi ko alam pangalan nun. Demanda siya. Dinimanda. Kasi yung asawa niya raw ay
Ininsulto. Parang gano'n, no? Ininsulto. So siya ngayon ay nasa custody. Nakulong na ba? Nakulong. Yun. Isipin nyo, bakit siya nagsasalita ng gano'n sa napakaraming tao na yung iba naman walang katotohanan yung kanyang sinasabi. No? Siguro after niya sabihin niyon, meron siyang negative inner dialogue sa kanyang sarili. Kasi alam niyang mali siya. No? Pantakip lang yung mga sinasabi niya sa kanyang shame. Pero, ang mali sa kanya, kinobera niya yung shame niya na nakakahiyang mga gawain. Pinahiya niya rin yung iba eh. O di gumanti sa kanya. Kaya maganda mga kapatid, kapag tayo nakakaramdam ng shame, go to the Lord. Kasi binayaran niya na yung kasalanan natin. Amen? Huwag kang tatakbo sa ibang tao sapagkat pag kinonfess mo sa Kanya, yung mga nakakahiyang past natin, baka i-expose ka niya. Mas maganda kay Lord na. Settled na kapag kay Lord na. Amen? Kaya huwag ka masyado magsishare sa best friend mo. Lahat i-share mo sa kanya, huwag naman. Huwag. Kasi pag kayo nag-away, siya ang iyong best. Alam nyo na. Ang i-share nyo sa isa't isa, Word of God. Di ba? Kasi kapag in-expose niya yung sinare mo sa kanya, anong in-expose niya? Word of God. Oh. Kapag in-expose mo yung sarili mo sa kanya, patay. Ano ba example ng shame? Yung pag-iisip na merong kahihiyan. I'm not worthy. God can't use me. I will always be like this way. Yan. Kasi ang kasalanan, pinadidilim ang ating kaisipan. Pero anong dapat natin gawin? Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kapag nagbago yung ating pag-iisip, magbabago ang paningin natin sa ating sarili. Amen? Paano ko babaguhin? I'm a child of God. I'm born again. I'm forgiven. I'm redeemed. Yun ang dapat nating sabihin sa ating sarili. Hindi mo sasabihin na, I'm ugly. I'm unworthy. I'm poor. No? Lahat ng negative. Lahat tayo nagiging biktima po niyan. Pang-apat, God restores identity through covering. O, balik tayo kay Eva at Adan sa chapter 3, verse 21. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Basahin natin. Yun. Ang ginawa ng Diyos para kay Adan at Eva ay kasuotang balat at sila'y dinamitan. Na hindi na po sinabi diyan na merong inoffer ang Diyos ng animal. Pero understood na kung sila'y binigyan ng damit na balat ng hayop, ibig sabihin merong animal na nag-sacrifice. At sino po yung simbolo noon na pinatay ng Diyos o inoffer ng Diyos para sila magkaroon ng damit? Jesus Christ. So doon pa lang sa Garden of Eden, ipinakikita na ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi temporary. No? Katulad ng ginagawa ng mga tao, tinatakpan ng mga bagay na temporal. Kundi kailangan merong mamatay para sa kabayaran ng kasalanan. Amen? So makikita natin na ang Panginoong Jesus ang tanging sakripisyo na makapag-aalis ng ating kasalanan. Sa Romans 3:24 and 25, basahin po natin.
Wala ba dyan? Pero nabasa na natin yung kanina, no? Sasabihin ko na lang. Doon sa Romans 3:24 and 25, meron binabanggit dyan na blood was shed. Kanino pong dugo yun? Yun po ay sakripisyo ni Jesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At dahil sa dugo na tumagas, dumaloy sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang natakpan yung ating kasalanan, kundi nahugasan. Di ba sabi nga ni Isaiah na we are whiter than snow. No, nakita na ba ka ng snow? Napakaputi nun. Pero sabi ng Diyos, kapag ikaw'y nahugasan ng banal na dugo ni Jesus, mas maputi ka pa sa snow. Ang iyong kaluluwa ay mas maputi pa. At doon sa verse na yan, we are justified by faith. We are justified by faith. Sa Romans 5:8, sinasabi rin dyan na while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa lang tayo. Minahal na tayo ng Panginoon. Panlima po, from shame to identity in Christ. First, new identity through Christ, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is what? A new creation. Ang sinumang na kay Kristo ay ano na? Bagong nilalang na. Hindi ka na failure, hindi ka na mistake, hindi ka na rejected one. You are redeemed, forgiven, and chosen by Christ. Tignan po natin yung larawan dito, makikita natin from the old life to a new life. Yung old life natin, punong-puno ng shame. Di ba? Puno ng guilt, failure. But then when you accepted the Lord Jesus, may bago ka ng identity. Ano ng identity mo? Forgiven, redeemed, child of God, new creation. Amen. Napakaganda. Kaya hindi na dapat tayo babalik sa dati nating buhay. Pangalawa, no more condemnation. Basahin po natin Romans 8:1. Amen. Ngayon wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo na. Ano ba yung kahatulan dyan? Walang hanggang kamatayan. Okay? No more condemnation, ibig sabihin, hindi ka na nasa ilalim ng galit ng Diyos. Hindi ka na hiwalay sa Diyos. Wala na yung hatol ng kamatayan sa iyo. You are no longer guilty of your sin. Nabayaran na yung penalty ng ating kasalanan. Para bang isang pamilya na trap sa isang building na nasusunog. Biglang may dumating na rescuer. Yung apoy doon, yan ang condemnation sa atin. Pero dumating yung rescuer, iniligtas sila mula sa kapahamakan. Yan po ginawa sa ni Jesus Christ. He snatched you mula doon sa kapahamakan. Sa lahat ng tao, papunta na ron Pero ang Panginoon, He is our rescuer. Ang condemnation ay galing sa kaaway, ang conviction ay galing sa Diyos. Kapag tayo nakakadama ng condemnation, hindi po yan Diyos. No? Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos, wala ka ng halaga, hindi na kita gagamitin, wala ka ng pag-asa. Kapag yan po yung mapasok sa ating isipan, hindi po Diyos yan. Diablo po yan. Pero yung conviction, ano pang pagkakaiba niyang conviction? We're convicted of our sin, that will lead to repentance. Condemnation leads to anger, resentment. No? Yung tingin mo sa Diyos,
iba. Pero kapag conviction of the Holy Spirit that leads you to come to God and say, Lord, you are holy, forgive me. I know you love me. I know you care for me. Yung pang pagkakaiba, no? Justified. Romans 3:24. Yan, nandiyan na yun. Sabi na, being justified freely by His grace through redemption that is in Jesus Christ. What is justification? Declared righteous. Sino ang nagdeklara sa iyo na ikaw ay righteous? Jesus Christ. Sa ginawa niya, no? But God the Father declared you righteous through what Christ has done for you. Amen? Kasi Father, God the Father is holy. Walang katanggap-tanggap sa Diyos eh. Ang standard ng Diyos, holiness, talagang napakataas. Kahit mamatay ang lahat ng tao, isuko niya yung sarili niya, hindi niya mababayaran ng kasalanan niya. But the sacrifice of Jesus on the cross pleased the Father, and therefore He declared you righteous. Not on the basis of what you have done, but on the basis of Christ's sacrifice on the cross. Kaya nga kapag tumingin sa si Lord, the Father, nakikita niya si Jesus Christ sa iyo. Ha? Nakikita niya. Si devil din kapag tinitingnan ka, nakikita niya si Jesus. Kaya hate na hate ka niya. But greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? We're justified. Ibig sabihin, we are treated as if we were righteous. Amen. Freely. Ibig sabihin, this word stands opposed to what is purchased. Kaya ka righteous ngayon kasi binili ka ni Jesus Christ. Kasi mareremata ka na eh. Para ka nasa sanglaan. No? Yung sinanla mong sing-sing, nabigay sa'yo. Sinanla mo. Meron ka ng notice, mareremata na. Naku, isang araw na lang. Pero meron pumunta roon. No? Ang ginawa niya, tinubos niya yung sing-sing mong mareremata. Tapos pumunta sa eto na yung sing-sing. Nabayaran na yan. Amen? Ikaw po yun. At ako. Mareremata na tayo. Mapupunta na tayo sa impyerno. Pero sabi ni Jesus, I will take your place. No? Kasi binili na kita. Ako nang mamamatay para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang ganda ng ginawa niya, no? So, ikaw ngayon ay redeem. Binili ka na. Natubos ka na. Parang nakidnap din, ano? Kinidnap ka na ni Satan, eh. No? Dumating si Jesus. No? The He-Man. The most powerful being. Powerful than Superman, no? Pagdating ni Jesus, isang pitik lang kay Satan, no? Ping! Gumulong na si Satan ng gano'n. At niyakap tayo ni Jesus. You're mine. No one can separate you from my love. Totoo ba yan para sa inyo? Dapat pa ba kayong mahiya? Hindi. We are redeemed. By His grace that is in Jesus Christ. Sabihin, no one else. No one else but Jesus Christ. Sunod, adopted child. Basahin po natin Romans 8:15. Ang ganda ng doctrine na ito, the doctrine of adoption. No? Dati, ito tayo, nasa spirit of bondage tayo. Kapag tayo, yung mga slave, lalo nung araw, ang laging dama nila ay takot. Kasi pag hindi sila sumunod, hahagupin din sila, paparusahan sila. Takot.
Pero ngayon tayo, nung tinanggap natin si Jesus, hindi na spirit of bondage, but ano daw? The spirito ng pagkupkup, adoption. Ano po ba ibig sabihin ng adoption? Tingnan natin yung meaning natin. Adoption is the taking and treating a stranger as one's own child. Yan. Kapag nag-ampon ka, yung inampon mo, parang anak mo na rin. Di ba? Minsan pa nga, mahal mo yan kaysa sa tunay mong anak eh. Lalo na inaampon mo yung mas maganda. No? Pero mali yun, mali yun. Si Ate Emmy ko, nag-ampon siya ng ano. Actually, may nag-iwan sa pintuan niya na mistisong German na sanggol. Ang ganda talaga. Ano? May nag-iwan dun eh. Ayan, inampon niya na. Tapos, pupunta siyang Amerika, iniwan sa amin yung bata. So, lumaki yung bata na ibang-iba sa itsura namin. No? Kasi tisoy, kulot ang buhok, ganyan. So, yung nanay ko, dapat alagaan yung bunso. Ako ang bunso eh. Dati ako yung the apple of her eyes. Eh ngayon, merong tisoy, andun. So, medyo na ano ako, echapuera na. Napunta na kay tisoy. No? So, ako nade-develop yung spirit of rivalry, jealousy, envy, you know, ganun. Kasi siya talaga inaalagaan na gano'n. Pero alam mo sa mga Romano nga, kapag yung inampon, mayroong right sa mana. No? So tayo inampon ni Jesus Christ, pero hindi yung ampon na para dahil wala kang tatay sa labas, no? Inampon ka niya dahil mahal ka niya. At lahat ng sa kanya, ipamamana sa iyo. Amen? Kaya ikaw ay tagapagmana. So hindi tayo maingkit sa isa't isa. No? Lahat po tayo adopted. Ituloy ko yung kwento noon. No? Dahil nga meron na akong jealousy, nakakasala na ako. No? So, hindi ko naman masabihan yung nanay ko. So, ang ganti ko na lang ay kutos. Patagong kutos. No? Hindi na alam yun. Pero ako, alam kong ginagawa ko yun. Mali yun. No? So, dumating yung time, papapunta na siya ng Amerika. No? Na-realize ko naman na mali yun. Kaya binigyan ko siya ng regalo bilang paghingi ng tawad. Kaya nakita kami sa Amerika, nagulat ako dahil ang laki ng katawan niya. Babugbugin ako nito ah. Pero hindi naman, mabait na bata siya. Kaya doon ko naman pinakita yung pagmamahal sa kanya. Kaya bilang ampon ng Diyos, tayo po ay tagapagmana, mahal na mahal ng Diyos. Hindi niya tayo itatakwil kailanman. Nagkamali tayo ngayon bilang anak niya, nakahanda agad ang kanyang kapatawaran. So it is applied to Christians because God treats us as His children. He receives us into this relation, though we were by nature strangers and enemies. What a blessing. Amen? Kaya mga kapatid, basahin po natin ang sabay-sabay na malakas ito. Shame says, I am naked. Grace says, you are covered. Shame says, I am wretched. Grace says, you are justified. Shame says, hide. Grace says, come. Praise the Lord. So bilang pagwawakas po, shame changes how you see yourself. But grace changes who you actually are. So ano po dapat natin gawin kapag yung shame ay inaatake tayo? Acknowledge shame, Lord. Ito pong nagawa ko. Then receive Christ's covering. Declared new identity. I'm forgiven. I'm a child of God. I'm born again. I'm holy. I'm righteous. I'm justified. I'm adopted into the family of God. Commit to follow Him
fully. Let's all pray together. Panginoon, salamat po. Tunay na napakalaki ng biyayang spiritual na natanggap namin mula nang dumating ka sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan dahil sa mga problemang nararanasan namin, madala namin nalilimutan ang lahat ng privileges, blessings na natanggap namin sa iyo. Kaya sa oras na ito, bago po namin tanggapin ang itong communion, Lord's Supper, sama-sama namin celebrate ang iyong ginawa sa amin sa krus ng Kalbaryo. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng kasalanan na aming nagawa sa isip, salita at sa gawa. Maging karapat-dapat nawa kami tumanggap ng tinapay at ng juice bilang simbolo ng iyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.